Napabuntong hininga si Isabel nang hubarin ni Alexander ang kanyang damit sa isang hagod. Napapikit siya at huminga ng malalim. Bitawan mo ako, Alexander. Tumingala si Alexander. Ang mga mata nito ay gutom na gutom. Inayos niya ang sarili at pumwesto sa gitna ng mga hita ni Isabel. Napabuntong hininga si Isabel. Alam kong pagsisisihan ko ito bukas. Pero nag-e-enjoy ako ngayon, Isabel. Napalayo si Isabel at isang matalim na buntong hininga ang lumabas sa kanyang bibig. Pinunasan niya ng kumot ang tumutulo niyang luha sa gilid ng kanyang mga mata. Napabalikwas siya nang haplosin ni Alexander ang kanyang katawan. Ang lupit mo, Alexander. Halimaw ako. Hindi ako tao. Ito naman ang gusto mo, di ba? Singhal nito sa kanya at patuloy siyang inangkin ng malalim. Napaiwas siya ng tingin sa galit, pero agad nitong hinawakan ang panga niya at pilit siya nitong pinatingin sa madilim na mga mata. Baka hindi mo gusto, Isabel. Ngunit gusto ng iyong katawan ang bawat bahagi ko. Pagkasabi noon, ay hinalikan siya nito ng mariin. Ito ang nararapat sa iyo. Tanggapin mo. Tumutulo ang pawis sa noo ni Alexander habang bumibilis ang paghinga nito. Ito ay gumalaw sa loob at labas ng katawan ni Isabel. Napuno ang silid sa loob ng kanilang mga hinaing. Hinila ni Alexander si Isabel palapit sa kanyang katawan at hinalikan sa leeg. Akin ka lang, and you'll always be mine. Huwag mo na ulit akong guguluhin. Naiintindihan mo ba? Mahinang sabi ni Alexander at idinikit ang ulo sa ulo ni Isabel habang hinahabol ang paghinga. Kinabukasan, nagpipainting si Isabel. Ngunit ang isip niya ay nasa ibang lugar. Kagabi, tinanggap ni Alexander na nagsiselo siya at hindi niya akalain na matatanggap ito ni Alexander. Gusto niya lang na maramdaman nito ang naramdaman niya noon. Pero hindi niya inaasahan na ilalabas nito ang lahat. Pumikit si Isabel at inalala ang sinabi nito kagabi. Akin ka. Paano nangyari na napaka-possessive ng pagkakasabi nito? Pagkagising kaninang umaga, hindi niya ito nakita sa mansyon. Hindi niya talaga gustong makita ang mukha nito. Pero gusto niyang malaman kung nagigilty ito matapos siyang kunin ng labag sa kanyang kalooban. Masakit pa rin ang pakiramdam ng kanyang mga hita. Si Alexander ay palaging magaspang. Ngunit kagabi, ito ay medyo banayad. Anong ginagawa mo, Isabel? Nagulat siya nang marinig ang malalim na boses sa kanyang likod. Napalingon siya sa pintuan at nakita niya si Alexander. Nakasandal ito sa pinto. Magkasalikop ang mga braso at nakatutok ang mga mata nito sa painting niya. Agad na tumayo si Isabel at hinarangan ang painting. Ayaw niyang makita ni Alexander ang painting na ito. Balita ko magaling ka daw na artist. Nakangiting sabi ni Alexander na tila nanunuya. Anong ginagawa mo dito? Malamig na tanong ni Isabel habang nakatingin dito. Humakbang papasok si Alexander. Pumunta ako dito para tingnan ka. Malumanay nitong sabi. Bakit? Concern ka ba sa akin? Hindi. Kung ganon, bakit ka pumunta dito? Hindi ko alam. Napakunot noo si Isabel. Huminto si Alexander sa harapan niya habang nakatingin sa kanya. I really don't know, Isabel. I just wanted to make sure na okay ka lang. Yun lang. Bakit? Bulong ni Isabel. Siguro nagigilty ako sa lahat ng ginawa ko kagabi. Naputol ang pagtitig nito sa mata niya at umiwas ng tingin. Hindi mo kailangang mag-guilty kasi napalunok si Isabel
bago muling nagpatuloy. Kasi halimaw ka. Umigting ang panga ni Alexander at lumapit kay Isabel. Alam mo, wala akong dapat pakialam sa'yo. Ikaw ang kapatid ng taong kumuha sa nobya ko sa araw ng aming kasal. Bilang parusa, dapat ay inilagay na kita sa selda. Pero sa halip, pinakasalan kita. Hinaplos niya ang pisngi ni Isabel. Nagsinungaling ka sa akin. Sinaksak mo ko. Ginawa mo akong tanga. Dahil sa kalokohan mo, nawala ang 3 tauhan ko. Ano sa tingin mo ang dapat kong gawin sa'yo? Dapat pinahirapan kita hanggang sa huling hininga mo. Tinitigan niya ng masama si Isabel. Isabel, naalala mo ba ang unang gabi natin? Ngumisi siya. Napayuko si Isabel. Hindi niya makakalimutan ang unang gabi nila. Ito ay magaspang at napakatindi. Akala ko nag-enjoy ka, tulad ng na-enjoy ko. Tumalikod si Isabel at inalis ang kamay ni Alexander. Kahit kailan, hindi kita maiintindihan, Alexander. Ang dami mong sinasabi na hindi ko alam. Hindi ko talaga gustong intindihin mo ko, Isabel. Saglit siyang napatingin sa labi ni Isabel. Kahit kailan, hindi kita gusto sa mundong ginagalawan ko. Nadurog ang puso ni Isabel. At bago pa siya makapagsalita, nagsalita na si Alexander. Sino siya? Tanong nito habang nakatingin sa painting. Sinusubukan ko. Pinutol siya ni Alexander. Para iguhit ako. Kinumpleto nito ang sasabihin niya. Talaga, tumawa ito at naglakad papunta sa canvas at sinuri ang hindi pa natatapos na painting. Ang ganda. Nanlaki ang mga mata ni Isabel sa gulat. Talaga? Tumalikod si Alexander at sinabing, Oo, maganda. Hindi ko akalain na iguguhit mo ko. Nagsalubong ang kilay ni Isabel. Naglakad si Alexander palapit sa kanya at huminto. Hinawakan nito ang 2 kamay niya at inilagay sa dibdib. Naramdaman ni Isabel ang tibok ng puso nito sa ilalim ng kanyang palad. Ipinta mo ako. Kailangan mo akong kulayan, Isabel. Kaagad na binawi ni Isabel ang kanyang kamay at umiling. Alexander. Ang sabi ko, ipinta mo ko, Isabel. Matigas na sabi ni Alexander. Saglit na nag-alinlangan si Isabel bago nagsimulang tanggalin ang t-shirt ni Alexander. Ang nakakapaso nitong mga mata ay nakatutok sa kanya. Naramdaman nito na nanginginig ang kanyang mga tuhod. Dahan-dahan niyang hinubad ang t-shirt nito at naiwang nakapantalon lang. Bumaba ang init sa kanyang gulugod nang dumampi ang kamay nito sa kanyang mainit na laman. Kinabisado niya ng maayos ang katawan nito, pati na rin ang abs. Napaka-seductive nitong tingnan. Nakasiping na niya ito at napagmasdang nakahubad. Ngunit sa tuwing nasisilayan niya, ang hubad na anyo nito, isang bagong alon ng pagnanasa ang laging tumatama sa kanya. Napatingin siya sa mga mata nito at ang init ay naramdaman sa pagitan nila. Pagkaraan ng ilang sandali, tumalikod siya at naglakad papunta sa mesa. Kinuha niya ang tube ng pintura. Pinisil niya ang tube at kumalat ang kulay. Naglakad siya pabalik sa kanyang asawa at pinahira ng kulay ang hubad nitong dibdib. Pinasadahan ng kamay ko ang kanyang abs hanggang sa bewang. Napakaganda ng kulay itim sa ginintuan nitong balat. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa mukha ni Alexander. Wala akong pakialam. I'm just enjoying your hands. Tinuntun ni Isabel ang kanyang mga daliri sa leeg nito. Huminga ng malalim si Alexander. Paano mo ito aalisin? Tanong ni Isabel. Tutulungan mo ko. Kailangang paliguan mo ko.
Ngumisi si Alexander. Ayoko. Hindi ko gagawin. Naglakad si Isabel at kumuha pa ng isang tube. Bakit ayaw mong malaman ng mga tao na asawa mo ko? Ikaw ang sikreto ko, Isabel. At ayokong ibahagi sa publiko ang sikreto kong ito. Ayaw mong ibahagi sa publiko ang sikreto mo dahil sa mga babae mo. Sa mga babaeng idinidate mo. Sa mga babaeng dinadala mo sa mga special occasion. Umikot si Alexander at hinawakan ng mahigpit ang pulso ni Isabel. Nasa iyo ang singsing. Ngunit hindi ibig sabihin na higit ka sa mga babaeng yon. Kaya kong manligaw sa sino mang gusto ko at makakadate ko ang sino mang gusto ko. Inalis ni Isabel ang kanyang kamay kay Alexander. Alam mo, hindi ako dapat nasaktan kapag nakikita kang may kasamang ibang babae. Pero, umiling siya at pinunasan ang kanyang luha at tinungo ang pinto. Isabel. Narinig niyang tinawag nito ang kanyang pangalan. Pero hindi siya nakinig at naglakad paalis. Nakahiga sa kama si Alexander at nakatitig sa blankong kisame. Hindi niya maalis sa isip niya si Isabel. Alam niyang pag-aari niya ang lahat. Walang araw na lumipas na hindi niya ito naiisip. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, nakikita niya ang magandang mukha nito. Ang nakakamangha nitong mga mata, ang malambot nitong labi, ang makinis nitong balat, at ang malambot nitong buhok. Halos maramdaman niya ito sa ilalim ng kanyang katawan. Napamura siya at umupo. Hindi ko akalain na. Pumikit siya saglit. Naging addiction ko siya. She got under my skin. Agad siyang bumaba ng kama at tinungo ang kwarto nito. Nang marinig niya ang ungol nito, agad siyang pumasok sa silid at nadatnan itong umiiyak. Nananaginip ito. Naglakad siya papunta sa kama ni Isabel. Umiiyak ito habang nakapikit ang mga mata. Tumutulo ang pawis sa noo nito at tumutulo ang luha sa gilid ng mga mata. Tahimik siyang lumapit sa kama at umupo sa tabi nito. Ipinulupot niya ang kanyang braso sa bewang nito at idinikit ang katawan nito sa dibdib niya. Mabilis ang paghinga nito at nanginginig ang katawan dahil sa takot. Walang nakakaalam na binabangungot ito tuwing gabi. At ngayon niya lang ito nalaman. Alam niya ang maliliit na bagay tungkol dito. Isabel, nandito lang ako. Bulong niya, sabay haplos sa buhok nito. Nang sandaling napagtanto nito ang kanyang presensya, nakahinga ito ng maluwag. Nakapikit pa rin ang mga mata ni Isabel. Ngunit nararamdaman niya na ligtas siya sa mga bisig na nakayakap sa kanya. Hindi niya alam kung sino ito. Ngunit nararamdaman niyang komportable siya. Marahang hinaplos ni Alexander ang likod ni Isabel at sinubukang pakalmahin ang mabilis nitong paghinga. Hindi niya alam kung bakit ito binabangungot. Ngunit gusto niyang gawin ang lahat ng posible para mapanatag ito. Gusto niya ang lahat ng bagay na magpapasaya dito. Ngunit hindi niya magagawa. Alam niyang hinding-hindi sila magsasama. Darating ang araw na kailangan niyang iwan ito. Kahit gaano pa niya ito kagusto, hinding-hindi niya hahayaan na maghari ito sa puso niya. Dahil hindi sila para sa isa't isa. Thank you guys for listening and watching.